Heroes POV. Napasuntok na lang ako sa lamesa nang tuloy nang lumabas si Bernadette sa restaurant. Pinaghandaan ko pa naman ang araw na to tapos sisirain lamang niya. Di na nga ako nagtanong kung saan siya nanggaling kagabi kahit mamatay-matay ako sa pag-aalala. Pero pinalampas ko pa rin dahil alam kong galit siya at ako ang dapat na bumawi. Shit! Kala ba niya madali itong gagawin ko? It took time para mapatunayan ko sa sarili kong mahal ko talaga siya. Mukha nga lang akong gagawin dahil pakiramdam ko para kung isang teenager na natutorpe. Gustong gusto kong sabihin sa kanya na mahal ko siya at patawarin niya ako sa lahat na nagawa ko sa kanya pero pag nasarap ko na siya bigla-bigla na lang niya akong pinanghihinaan ng loob. Nakakagago lang. Di naman ako ganito sa babae lalo na dati kay Miranda pero bakit pagdating kay Bernadette natatameme ako? Tinawagan ko na lang si Axel, yung asawa ni Paloma. Di ako malapit sa mga kaibigan ni Bernadette dahil di naman ako nakikisama sa kanila. Pag andun sila sa bahay namin, doon lang ako sa minibar at kami nag-uusap ni Axel dahil alangan namang makisama kami doon sa mga babae. Hello pre. Oh, napatawag ka ata pre. Shot nga tayo? Aya ako sa kanya. Ang tagal na rin namin pa, hindi nagiinuman. Naging hands-on kasi siya sa pag-aalaga sa asawa nito, lalo na't nasa last trimester na si Paloma. Napangiti na lang ako at na-imagine kung dadalhin si Bernadette ang anak ko. Ang ganda niya siguro magbuntis. Ngayon ko lang nag-aya ah. Sige, paalam na lang din ako kay Mrs. Napailing na lang din ako at napatawa. Hindi mo aakalaing under ang mokong eh. Kung nag-iba lang sana ang sitwasyon at sana maparamdam ko rin kay Bernadette kung ano yung nararamdaman ko para mawala na yung buyer na humaharang sa amin. Malapit nga kami sa isa't isa pero pakiramdam ko ang layo pa rin niya at ang lamig-lamig. Bakit ba ngayon ko lang ito naramdaman? Umalis na ako para magpunta sa bahay nila Paloma. Ayaw daw kasi niyang iwan si Paloma mag-isa dahil baka kailanganin siya nito anytime. Matino kasi ako nung buhay pa si Miranda at never ko siyang iniwan. Ang alam ko dating bodyguard ni Paloma si Axel eh. Na makarating, sinalubong ako ni Paloma sa pinto nang nakangiti. She's very pregnant pero maganda pa rin siya. Humalik ako sa pisngi niya at nakipagkamay kay Axel na may bitbit na isang case ng beer. Grabe naman, honey. Itutumba yung dalawa yan ni Hiro? Tanong ni Paloma habang pabirong tinatampal ang braso ng asawa nito. Kayang-kaya to, Han. Sagot naman ni Axel at hinalikan si Paloma. Napangiti na lang ako habang pinapanood ko sila pero agad din tong nawala. Naalala ko lang bigla si Miranda. Ganon kasi kami dati na nagbubuntis siya eh. Sige na, Hiro. Enjoy ka lang dito ha. Punta muna ako sa kusina paghahanda ako kayo ng pulutan. Tumango lang ako sa kanya. Di pa man nakakalayo si Paloma, agad tong lumingon. Teka, si Bernadette nga pala. Ilang araw ko na siyang di nakikita. Kasama niya si Charmaine ngayon eh. May urgent meeting daw sila. Nagtaka ko nang biglang nangunot ang noon ni Paloma, pero agad din tong bumawi ng ngiti. Napapadalas naman sila. Nakakatampo. Sige, enjoy na muna kay ni Axel. Doon kami pumeso ni Axel sa balkonahe at nagsimula ng mag-inuman. Ano nga palang anak niyo ni Paloma? Tanong ko sa kanya. Kambal pre, kalain mo yun? Halatang galak na galak ang puta. Congrats, instant ah. Oo nga eh, kaiba ni Bernadette. Tagal yun ang kasala, ba't wala pa rin? Huwag mo sabihing baog ka pare ah. Ulol, ngayon lang kami nagsasama sa isang kwarto eh. Nakaya mo yon? Buwisi talaga, dati din kami nagtatabi. Di ko kinayetsong inakit bahay ko na. Nagtawanan na lang kami noon. Seryoso pare, anong problema? Inakakagago eh. Mahal ko si Bernadette. At alam ko nasasaktan ko siya kapag kinukumpara ko siya sa dati kong asawa. Di ko maiwasan eh. Alam mo ang dali lang ng problema mo. Pare iba si Bernadette, iba si Miranda. May pagkakamukha man sila kung minsan pero isipin mo, may isang bagay pa rin silang pinagkaiba. At yun sigurong minahal mo sa kanila bilang individual. Napaisip ako sa sinabi niya. Tama naman eh. Halos wala namang magkamukha sila ni Bernadette pero bakit nakukumpara ko pa rin sila? Minahal mo si Miranda. Siyempre naging asawa mo siya. Nanay pa rin siya ng mga anak mo. Pero tsong nandyan na si Bernadette eh. Huwag ka namang gagago-gago. Kahit ganyan si Bernadette na dating binubugaw sa iba yung asawa ko eh. Mabait yan. Kung di mo naman kaya mahalin yung tao, iwan mo na. Di yung sinasaktan mo ng ganun. Mahal ko siya pero bakit nasasaktan ko siya? Di dapat ganun, 'di ba? Tang-inang kupido yan. Ganyan din ako dati eh. Magkakaayos din kay ni Bernadette? Basta pre, alam ko hindi mo makakalimutan si Miranda. Pero hindi ibig sabihin hindi ka na mag-iiwas sa espasyo dyan sa puso mo.
Di ako mahilig sa mga gantong usapan eh. Kabadingan ng puta. Naghalaka na lang kami ni Axel at nag-cheers. Miranda's POV. Saan ka naman pupunta, Miranda? Tanong na naman niya sa akin. Kung protective na sa akin si Hiro dati, overprotective naman tong lalaking to. Napaka-OA na nga eh. Nakakasakal na. Dadalawin ko lang naman yung mga anak ko ah. Masama ba? Pasinghal kong tanong habang iniaalis ang kamay niya, pigil ang braso ko. Sinabi ko naman wala ka nang babalikan, 'di ba? Masaya na sila eh. Huwag mo naman nang guluhin pa. Pero akin sila eh. Ako dapat yung nandun. Nagsisisi na nga ako eh. Handa ko nang harapin lahat ng pagkukulang ko. Pero bakit di ganun kadali? Shit! Nang sumaba ka ba sa akin, naisip mo yan ha? Pwede ba Miranda, grow up? Sinasaktan mo lang sila eh. Sabihin mo nga sa akin kung paano ako makakabalik ng ganun-ganun na lamang. Sinira mong buhay ng kapatid mo at ngayong okay na siya, sisirain mo na naman? Wala na akong problema kung sino pa yung masasaktan ko. Ang gusto ko lang makasama yung mga anak ko. Sigaw ko sa kanya at nagdiretso na palabas ng apartment. Gusto niya magsimula kami ng panibago? Sinubukan naman namin pero hindi niya ako mabigyan ng anak. Gusto ko nang makasama yung mga anak ko. Lagi ko lang silang pinapanood sa malayo at di ko yun matanggap, lalo pat ako ang tunay nilang ina. Minsan na ako naging duwag at di na mauulit pa yon. Kahit bumalik pa ako sa boring kong buhay kasamang asawa kong si Hiro, masaktan ko man si Bernadette, malito man ang mga bata. Akala ko handa na akong iwan ng lahat para sumama sa lalaki na nga akong bibigyan ako ng magandang buhay. Pero hindi din naman siya na iba kay Hiro na puro trabaho na lang inaatupag. Nagsawa at tinamad na ako sa paulit-ulit na nangyayari. Kasalanan bang magmahal ng iba? Kasalanan ko bang maghanap ng iba? Malaki ang pagkukulang niya at siya lang ang taong nagpuno nito. Makasarili nga ba ako na nagawa ko pang saktan na sarili kong kapatid nang dahil sa pagmamahal? Mahal ko siya eh. Pero noong mga panahong iyon, pagmamayari siya ng kapatid ko. Hindi ko rin akalain na mahal niya ako matagal na at ginamit lang niya si Bernadette para mapalapit pang lalo sa akin at makaramdam ako ng selos. Pinag-isipan ko naman ng husto yon, ang ipagpalit ang lahat maski ang pamilya ko para sa kanya, pero akala ko sasaya ako, hindi rin pala. Bernadette's POV. Di ko alam kung anong gagawin ko. Kung saan na rin ako nakarating sa paghahanap sa kanila, inabot na ako na alas 6 ng gabi. Buti na lang medyo maliwanag pa rin. Huwag naman sana siyang kunin ng mga bata. Hindi ko ata makakayang mawala sa akin yung mga anak ko. I know masyado ako mapang-angkin, pero ako na nagpalaki sa kanila at di ako makakapayag na ganun-ganun na lang ang mangyayari. Napapitlag ako nang biglang mag-ring ang cellphone ko at mag-register ang number ni Miranda. Agad ko itong sinagot. Hello Miranda, saan mo dinala ang mga anak ko? Mga anak mo? Nagpapatawa ka ba? Anak ko sila. Please ate, ibalik mo naman na sila, parang awa mo na. Nagmamakaawa kong sabi sa kanya habang humahagulgol. Don't worry, anak ko sila kaya hindi ko sila sasaktan. Nagtaka ako nang biglang lumambot ang boses ni Miranda. Ang malumanay na boses ng kapatid ko. Siya nga si Miranda. Pumunta ka dito sa park malapit sa Montessori? Pagkababa ng phone agad na ako nagpunta sa park. Laking ginahawa ko na makita ang kambal na naglalaro sa playground kasama si Miranda. Napatigil ako sa nakita ko. Masaya silang tatlong naglalaro at di ko mapigilang maawa sa sarili ko. Mukhang di na ako kailangan pa sa storyang to. Ang saya na mag-iina at kulang na lang si Hiro. Magiging masaya siguro ang pamilya nila kung sakaling mabubuo ulit sila. Ako lang naman tong panggulo eh. Replacement lang ako ni Miranda nang wala pa siya at ngayon nandito na siya. Ano pa nga bang papel ko? Isang kapatid na naman na palihim nagmamahal sa asawa ng kapatid niya? Nasa ganun akong isipin nang maramdaman nilang nakatingin ako sa direksyon ko. Agad kong pinalis ang mga luha ko at mabilis gumitin ang tumakbo sa akin ng dalawa para salubungin sila ng yakap at halik. Mommy, ang bait ni Mama Miranda. She's your sister pala pero sabi niya secret daw muna kay Daddy. Masayang kwento sa akin ni Elsa. Mommy, sabi ko kay Elsa huwag kami sasama kasi sabi ni Tita Paloma don't talk to strangers when your mouth is full. Napatawa na lang ako sa sinabi ni Arthur. Kung ano-ano talagang nalalaman ni Paloma. Ang kukulit na talaga. Di ko na napapigilang mapaiyak. Niyakap ko sila na mahigpit. Sorry na, Mommy. Nag-worry ka? Malambing ang tanong ni Elsa. Tumango na lang ako at ngumiti. Huwag ka na po umiyak, Mommy. Iyak din ako. Sige. Sorry na po, Mommy. Hindi na maulit.
Napapikit ako nang halikan ako ng dalawa sa magkabilang pisngi at pahida ng mga luha ko. Paano ko ba iiwan ang dalawang batang to na minahal ko na higit pa sa buhay ko? Tinuring ko na silang parang akin. Napatayo ako na makita ko. Nakatingin sa akin si Miranda at seryosong mukha. Tinitigan niya akong puno ng emosyon at para kong silaksak sa sinabi niya. Bernadette, I am begging you, leave us alone. Heroes POV. Kakauwi ko lang galing bayat ay nasahan ko na makikita ko si Bernadette. Makakapag-usap na kami. Pero natatan kong wala pa siya pati na rin ng mga bata. Bakit naman kaya siya ginabi ng pagsundo sa mga bata? Talaga bang iniiwasan niya ako? Sana naman makipag-usap na siya sa akin ng maayos na namin to. I miss her so much. Gustong gusto ko nang bumawi sa kanya. Kinuha ko yung isang kaheta sa bulsa ko at binuksan ito. Papatunayan ko sa iyo, Bernadette, kung gaano kita kamahal at kung gaano ko kahandang ipakita sa iyong ikaw lang talaga. Biglang inukupa ng tunog ng doorbell ng pinto ang pagtitig ko sa kaheta at di ko na malayan nakangiti pala ako habang pinagmamasan ito. Siguradong bagay na bagay ito sa magagandang daliri ni Bernadette. Agad akong nagtungo sa hagdan at nakita ko si Manang Delia na papunta na sa pinto. Sandali, ako nang bahala magbukas. Bigla ako nakaramdam ng excitement na makita na yung mag-iina ko. Simula sa araw na to magbabago ng lahat. Ngumiti muna ako bago buksan ng pinto pero pagbukas ko ng pinto, napaurong ako sa nakita ko. Miranda? Paano nangyari to? Namamalik mata ba ako? Tang-ina, araw ba ng mga patay ngayon? Nakita ko kasama niya yung kambal. Nalilito ako. Napaurong ako at awat pa rin ang mga labi. Alam ko mahirap paniwalaan pero buhay ako. Hero, I'm back. Daddy, si Mommy ayaw na sa amin. Nalipat ang tingin ko sa mga batang umiiyak. Anong ibig mong sabihin? Hindi na daw kami love ni Mommy. Bakit ganun si Mommy? At nagtakbo ng dalawang bata papasok sa bahay habang ako'y na-estato na naman nang makita si Miranda buhay na buhay sa harapan ko. Ilang beses ko na bang pinangarap na muling makaharap ang unang babaeng minahal ko na kahit isang minuto lang mayakap ko siya at makita ko ulit ang mga ngiti niya. Pero ba't ganito ang nararamdaman ko? Mas naiisip ko pa kung nasan si Bernadette. I'm so sorry, Hero. Forgive me. Nagulat ako nung niyakap niya ako na inaakala kong multo. Pero naramdaman kong init mula sa katawan niya at dahil doon, napayakap na rin ako sa kanya. Ang babaeng akala kong namatay at tuloy nang umiwan sa akin. Kayakap ko ngayon at ramdam ko ang pagdaloy ng dugo niya. Nandito na ulit ako. Hindi ko na kayo iiwan, I promise. Bernadette's POV. Nandito ako ngayon sa condo ni Charmaine at nakaupo sa sofa habang balot ng kumot. Di pa rin ako tumitigil sa pag-iyak. Napakasakit kasi ng nararamdaman ko. Bakit ganito yung kapalaran ko? Napakasarap naman ata para maranasan ko to ng sabay-sabay. Tama niyan, friend. Tama naman siguro yung mga naibigay mo sa kanila eh. Tama na rin yung sakit na banilik nila sa'yo. Hindi na fair. Naupo sa tabi ko sa Charmaine at inakbayan ako. Bernadette, wag kang magpakatanga. Hindi lang sila yung buhay mo. Hindi mo kasi naiintindihan, Charmaine eh. Bakit pa sila pinahiram sa akin kung babawiin lang din naman? Yun ang nga ang point dun eh. Hindi sila naging sayo dahil hiram lang. Maling-mali, Bernadette. Hindi ka dapat maging tanga. Huwag ka namang gumaya sa akin. Mahal ko sila pero nung makita ko nasasaktan si ate, parang di ko maging selfish. Besides, sa kanya naman talaga ako naman ang meron ako ngayon. Ang masakit lang, mahal ko si Hiro at may nangyari sa amin. Ang pangit tingnan eh. Asawa ka din naman niya. Mapait akong umiling at sumandal sa sofa habang umiiyak pa rin. Hindi, dahil walang bisa yung kasal namin. Sa mata ng bata, si Miranda pa rin ang asawa at may karapatan sa lahat. Napakasama niyang ate mo. Paano niya itong nagawa sa'yo, ha? Tama na, Charmaine. Napapagod na ako. Mahirap idaan sa walang kibo. Mahirap ding idaan sa iyak lang. Kung mahal mo talaga siya, sabihin mo. Malay mo, mahal ka rin pala niya. Ang hirap magmahal, no? Di mo alam kung kailangan ka niya dahil mahal ka niya o mahal ka niya dahil kailangan ka niya. Tumawa ako ng mapakla bago muling nagsalita. Sabi ko pa naman sa sarili ko, ipaglalaban ko siya. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang mawala siya pero nakakapagod din pala. Bakit bang tanga mo, Bernadette? Sasagutin ko na sana yung tanong niya nang bigla na lang bumaliktad yung sikmura ko at napatutop ako sa bibig ko. Parang hinaluka yung sikmura ko kaya naman napatakbo agad ako sa CR at dahil wala pa akong kinakain wala din naman akong naisuka. Mabilis ako naghilamos ng mukha at pagkaangat ko ng mukha nakita ko sa refleksyon ng salamin si Charmaine na malungkot at puno ng disappointment. Alam ba niya?
Pumatak na naman ang luha ko at napapailing. Nanghina na ako at napaupo na lang sa tiles. Agad akong dinilohan ni Charmaine at napalakas pang lalong iyak ko nang umiyak na rin siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Charmaine. I am so sorry, Bernadette. Hindi ko na alam kung ano mangyayari sa akin. Napayakap na lang ako kay Charmaine then I passed out. Ilang araw na rin ako nandito sa bahay ni Charmaine. Simula ng gabing yon, hindi pa ako umuwi. At dahil alam kong wala na akong uuwian pa, hindi ko pa rin pala alam kung ano na ang mangyayari sa buhay ko. Magpapakalayo-layo na lang ba ako? Ano na kaya ang nangyari? Natanggap ba ni Hiro si Miranda? Masaya na ba sila? Naranasan niyo na bang magpakatanga dahil sa taong mahal mo? Yung binigay mong lahat sa kanya at wala nang tinira para sa sarili mo. Yung naghihintay ka pa rin kahit umaasa ka lang. Tapos makikita mo na lang yung sarili mo na umiiyak kasi wala kang magawa. Ako yon. Kahit siguro maubos ko pa yung luha ko, wala rin mangyayari. Bernadette, bumangon ka na dyan. Magpapacheck up ka, di ba? Tamad na tamad akong bumangon ng kama. Di ko ba alam pero gusto ko lang humiga ngayon. Napapagod na ako physically and mentally at gusto ko ng matahimik. Narinig kong pumasok si Charmaine ng guest room. Bagya ko lang siyang tinapunan ng tingin at humiga na ulit. Huwag ka na magmukmuk dyan, pwede? Natawagin ko na yung OB ni Paloma. Doon ka na lang din, okay? Kumain ka naman, pwede? Maawa ka naman sa anak mo. Sige na, aalis na ako ha. Alagaan mo sarili mo. Bumeso na siya sa akin at tuluyang umalis. Napabuntong hininga na lang ako at sumandal sa headboard. Hinimas ko ang impis ko pang puson. Ano nang gagawin natin, anak? Kawawa ka naman. Napapikit ako ng mariin. Naiisip ko pa lang na magiging anak sa labas ang anak ko. Nasasaktan na ako. For Pete's sake, naanakan kami ng kapatid ko ng iisang lalaki? Sasabihin ko kaya to kay Hiro. Napailing ako at bumangon na. Di ko na kailangan pang sirain ang pamilya nila. Kaya nating mabuhay na tayong dalawa lang anak. Pagkatapos noon, nagtungo ako ng CR para maligo at magbihis. Pagkagaya ko, umalis na ako para magpunta sa OB-GYN. Pagkatapos ng prenatal check-up ko, ay naresitahan lang ako ng doktor ng mga vitamins at nagbili ng pupwede at mga bawal sa isang buntis. 6 weeks pregnant na pala ako kaya naman pala nakakaramdam na ako ng morning sickness at konting discomfort. Dahil parang nababaliw lang ko sa bahay, nagpunta na lang ako sa department store at masayang tumingin-tingin sa baby section. May nakita akong isang pair ng cute na pink shoes. Pagkakita ko na napahawak ako sa puson ko. Sana lang talaga nandito ang daddy mo, pero may iba siyang pamilya. Bulong ko sa buhay na pumipintig sa puson ko. Nagpunta naman ako sa toy section para tumingin-tingin ng mga laruan para kay Elsa at Arthur dito. Dito kasi madalas magpunta para bilhan sila ng laruan sa tuwing mataas yung mga nakukuhan lang grades. Hinawakan ko yung dollhouse. Yun yung pangako ko kay Elsa na ibibigay ko if ever na manalo siya sa ballet recital niya, pero malabo na siguro maibigay ko yun. Paalis na sana ako nang bigla na lang may humatak sa damit ko at nagulat ako na makita ko sina Elsa at Arthur pala yun. Elsa, Arthur! Nakita ko rin si Miranda na hinahabol sila at napahintuto na makita ako. Mataman kaming nagtitigan at umiling lang siya na nagmamakaawang wag akong mangialam pa. Mommy, sorry na po. Wag mo na kaming iwan. Nadurog ang puso ko na makita kong umiiyak ang dalawa. Di ko kaya makitang ganito ang kambal. Magpapaka-good girl na talaga ako, Mommy. Sorry na po. Niligpitin ko na lahat ng toys ko po. Elsa, Arthur, ano ba? Bitawan niyo ng tita Bernadette niyo. Hindi niyo siya, Mommy. Pag-awat ni Miranda sa kambal. Pilit niyang niliyo sa akin ng mga bata pero kumapit pa ng gusto si Arthur sa damit ko. Mommy, ayoko sa'yo. Gusto ko sa mommy ko. Sigaw ni Arthur. Tama na, Arthur. Elsa. Sigaw ko sa kanila at kinalas ang pagkakakapit nila sa damit ko. Ayoko na. Ang kukulit ninyo. Ang titigas ng ulo nyo. Wala na akong pake kahit madaming nanonood sa amin. Sana mapatawad niyo ako, Elsa at Arthur. Mahal ko talaga kayo. Pinigilan kong maiyak dahil gusto kong magpakatatag. Hindi na ako babalik, Elsa at Arthur, kaya pwede wag yun na ako susundan. At bago pa ako traidorin ng mga luha ko, tumalikod na ako na parang dinudurog ang puso ko. Napatakip na lang ako ng mukha at naglakad pa palayo. Dinig ko pa rin ang malakas sa pag-iyak ni na Elsa at Arthur at alam ko, pilit pa rin nila akong hinahabol kahit napigil sila ni Miranda. Nagtungo ako sa CR at umiyak ng umiyak doon. Ang sakit-sakit na. Nasabi ko na lang sa sarili ko habang umiiyak pa rin. Nasasaktan ako sa tuwing naalala ko nangyari kanina. Kung gaano ko nasaktan yung kambal.
Siguro nga hindi lahat ng oras dapat tayong umasa sa mga pangarap natin kasi masasaktan lang tayo. Hindi sana ako nasasaktan ng ganito kung unang-una pa lang inilugal ko rin yung sarili ko. Miranda's POV. Bahagyang kumurot yung puso ko habang pinipigilan sina Elsa at Arthur sa paghabol kay Bernadette. Nakita ko sa mata niya kung gaano siya nasasaktan. Nasasaktan din naman ako, Bernadette, sa mga ginagawa ko, pero kailangan ko sila eh. Naalala ko pa nung araw na kinoko mga bata na walang paalam at ang muling pagkakataong nag-usap kami ng masinsinan ni Bernadette. Bernadette, I'm begging. Leave us alone. Pakiusap ko sa kanyang puno ng sincerity. Di yun ganun kadali, ate. Sorry pero hindi ko sinasadyang mahalin sila. Alam ko iniisip mo inago ko silang lahat sa'yo pero hindi ko yun intensyon. Kung alam mo lang nang mararamdaman mo muna yung iniisip ko bago ang sarili ko. Napailing na lang ako at di na napigilan pang mapaiyak. Niyakap ko siya na mahigpit. Napakasama akong kapatid para gawin to sa kanya.